paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Pagkagat ng dilim, pagbilog ng buwan, nagbabadya ang lagim. Lagim na kagagawan ng mga aswang. Subalit kung nagsasabog ng lagim ang mga aswang, mayroon ding naghahasik ng lagim sa mga kampo ng dilim. Gaano kaya kalagim ang maaaring ihasik ng huling aswang? Narito ang unang bahagi ng makapangalihis balahibong kwento, tampok sa linggong ito. Pinamagatang ang huling aswang. Sa isa na naman gabi na lagim. Diyos ko, ng mga asong gala na yun sa kalye. Kung kailan malalim na ang gabi, saka pa umalulong. Nakakakilabot. Nag-iisa pa naman ako rito sa bahay namin ngayon dahil nakipaglamay ang asawa ko sa burol ng pinsan niya sa kabilang barangay. Isa pa, malitang may gumagalang aswang dito sa aming barangay. Ha? May
umuul sa labas ng aming bahay. Tila, ungol ng malaking baboy. Kasilipin ko nga sa bintana. Ha! Wala naman kaming alagang hayop. Bakit nakikita ko sa liwanag ng buwan na may malaking baboy na itim sa aming bakuran? Naglalakad habang nakatitig sa akin. Parang nagbabagang nanlilisik niya mga mata. Ay, Diyos ko! Atakihin ako ng malaking baboy! Ano, Apollo? May kabarangay tayong pinatay kagabi? Meron, Diana. Babae. Hindi ko sana gustong abalahin ang paglalaban nyo ni Merle dito sa ilog. Pero kailangang bigyan ko ng babala kay mga kababata at kaibigan ko. Kailangan malaman ninyo ang nangyari sa isang kabarangay natin para makapag-ingat kayo sa aswang. Aswang, Apollo? Oo, Merle. Ayon kay Kapitan Rod, aswang daw ang pumatay sa kabarangay natin kagabi. Paano naman nalaman ng barangay captain natin na aswang yung pumatay? Nang matagpuan daw nila ng kanyang mga tanod ang biktima, wakwak ang dibdib nito. At nawawala ang mga laman loob. Ay, Diyos ko. Totoo pala ang balibalita na may mga aswang na gumagala dito sa ating barangay. Talagang totoo yun. Nasisiguro ko. Bakit mo naman na sigurong totoo ang aswang? Ha? Dahil... Oo nga, nakakita ka na ba ng aswang? Hindi pa. Oh, Pero ilang bangkay nang natagpuan dito sa barangay natin na may mga palatandaang naging biktima ng aswang. Naku kapag ganyan nanganganib ang buhay natin, Merle, para tuloy gusto ko na mag-asawa. Makatikim man lang ako ng buhay may asawa bago ako mabiktima ng aswang. Paano ka mag-aasawa? oo nga naman. Wala ka naman nobyo, Oo. Diana. Magkakanobyo rin ako. Kailan? Kapag may nagkagusto na sa akin. Diba, Apollo? Karaming kalat. Lola Sitang, magandang araw po. Ay, Efren, ikaw pala. Napangiti agad kayo ng pagkakita sa akin Alam ko kasing may pasalubong ka sa akin. Paano nyo naman po nalaman? Aba, nabalitaan ko, may naging biktima ng aswang dito sa ating barangay kagabi. Okay, kahit naman sino sa mga kauri natin ang makapambiktima. Ba, hindi ba nagbabahagi tayo sa ating mga kagrupo? Ay, siya nga pala. Ito, may pasalubong ako sa inyo. Salamat, Efren, ha? Ay, kabango ng amoy na nasa loob ng plastic sa loob ng paper bag. Kapirasong atayan, Lola Sitang. Ayos. Atay ng tao. Ang isa sa pinakapaboritong pagkain nating mga aswang. Lola Sitang, ang bibig nyo. Tayo lang naman na narito sa harap ng aming bahay, Efren. Mahirap na. Isa pa, may ibang tao mang makaalam na mga kampon tayo ng dilim. May magagawa ba sila laban sa gaya nating mga aswang? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Kapitan Rod, baka masugatan ang kamay nyo sa paghampas sa mesa. Pasensya na, Apollo. Hindi ko lang mapigilan ang aking ngit-ngit. Ilang kabarangay na natin ang naging biktima ng aswang. Pero hanggang ngayon, Oh, hindi nyo pa nabibigyan ng hustisya ang mga naging biktima. tama ka. Humingi na ako ng tulong sa presinto, pero
Wala rin maitulong sa barangay natin ang mga pulis. Wala ho kasing nakakakilala sa mga kampo ng dilim na nagsasabog ng lagim dito sa lugar natin. Hindi ko maaaring pabayaang magpatuloy ang pagsasabog ng lagim ng mga aswang. Makilala ko lamang ang mga kampo ng dilim. Ako mismong lilipol sa kanila. Kaisa niyo ho ako sa krusada niyong yan, Kapitan. Salamat, Apollo. Talagang kailangan namin ng mga tanod ko ang tulong ninyong mga ordinaryong sibilyan para makilala at mapuksan natin ang mga kampo ng dilim. Kaya nga ipinaskil ko rito sa barangay hall ang cellphone number ko. Baka may makapagbigay sa akin ng impormasyon kung sino talaga ang aswang. Kaya nga ako madalas akong dumaan dito sa barangay hall para sa anumang maaari kong maitulong sa inyo, Kapitan. Mapubuksan rin ang mga aswang. Dapat lang ho. Dapat lang mapuksa ang mga kampo ng dilim para matapos ng pagsasabog nila ng lagim. Magaling, Apollo. Magaling. Tama ang ginagawa mo, Apo. Nagpupunta ka sa barangay hall. Kinakaibigan mo ang kapitan at mga tanod para hindi sila makahalata sa tunay natin pagkatao. At malaman mo tuloy kung ano ang mga balak nila laban sa tulad nating mga kampo ng dilim. Sinusunod ko lang po ang utos nyo, Lola Sitang. Dapat. Lahat ng sabihin ko gawin mo para hindi ka mapahamak. At hindi ka matulad sa malagim na sinapit ng mga magulang mo. Sinunod din naman po ni na Inay at Tita yung gusto nyo. Oo. Kumain din sila ng laman loob ng tao. Nagawa po nila yun. At nagawa ko rin. Dahil hindi po namin alam na laman loob ng taong ipinakain nyo sa amin. Ipinamana ko lamang sa inyo. Ang kapangyarihang ipinamana rin sa akin ng ating mga ninuno. Pero hindi po maatim ng mga magulang ko na pumatay ng kapwa-tao. Mga hangal sila. Noong nabubuhay pa sila, nagtitiis sila magutom. Mapipigilan ba nilang hindi mambiktima kapag sinumpong na sila ng matinding uhaw sa dugo at laman loob ng tao? Pinagsisihan po ni na Inay at Itay na naging mga kampon sila ng dilim. Sinuway nila ako. Hindi nila sinunod ang utos kong pumatay sila ng tao. Binalak pa nilang isuplong ako sa mga otoridad. Kaya ako mismo nag-utos sa mga kauri natin na biktimahin ang mga magulang mo. Yun nga pong hindi ko akalaing magagawa nyo, Lola Sitang. Ang ipapatay nyong sarili nyong mga kadugo. Ang sinapit ng mga magulang mo ay sasapitin mo rin, Apollo. Kapag kinalaban mo ko. Lola Sitang. Narinig mo? Kaya tulad ng kauri at kapitbahay nating si Efren, pangatawanan mo rin ang pagiging aswang. Mambiktima ka rin, Apollo. Pumatay ka rin at kumain na naman loob ng tao. Mga kauri, nagkita-kita tayo ngayong gabi bilang pagsunod sa kasunduan natin na isang beses sa loob ng isang buwan, magkikita-kita tayong mga kampo ng dilim dito sa ating tagpuan upang pagplanuhan natin ang mga dapat nating gawin. Lola Sitang, may kulang sa grupo natin. Sino, Efren? Ang ampon yung si Apollo. Hindi ko alam kung nasaan ang siyang yon. Na ilang beses ko nang napapansin na hindi siya sumisipot pag mayroon tayong mga pagtitipo na ganito. Walang problema sa apo ko. Hindi ko alam kung kapanalig ba siya natin o kalaban. Mahina lamang ang loob ni Apollo. Pero ako na ang bahala sa kanya. Parang hindi niya maatim kumain ng lamang loob ng tao. Masasanay din siya. Lalo pa at kumakalam na ang kanyang sikmura sa matinding gutom.
sa malinamnam na pagkain nating mga kampo ng dilim. Lola Sitang. Ang pag-usapan natin ay kung paano dadami ang ating mga kaure. Tama. At kung paano tayo lalong makapambibiktima. Mga kaure, mamatay ang ating magiging mga biktima. At mabuhay tayong mga aswang! Mabuhay! Mabuhay! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Kala ko ba, Diana, takot ka mabiktima ng aswang? Kaya gusto mo na mag-asawa? Oo. Nasa tugulang na naman ako. Eh bakit binigo mo si Mulong? Eh bakit hindi ko siya bibiguin? Hindi ko naman gusto yung kalugar natin na yun eh. Kaya nga, inis na ko siya kanina nang makasalubong natin. Dalawa na yung alam kong nanligaw sa'yo na binasted mo. Iba kasi ang gusto ko. Ang problema, hindi naman siya nanliligaw. Kilala ko ba? Kilala mo. Si Apollo? Paano mo nahulaan? Kasi halata naman kita eh. Ay. Kapag kausap mo si Apollo, kinikilig ka. Ay. At panay ang titig mo sa kanya ng malugkit. Aaminin ko sa'yo, Merl. Totoo, tama ka. Si Apollo gusto ko maging nobyo. Kaya lang, kailan kaya siya manliligaw sa akin? Efren, Ako nga, Lola Sitang. sabi ko na nga ba't ikaw? Paano naman nahulaan? Ikaw ang alam kong mahilig mag-anyong aso. Hindi naman palagi. Kung minsan, nag-aanyong baboy ako. Mag-aanyong hayop na rin ako. Lola Sitang, wag rin aso. Bakit ba marunong ka pa sa akin? Kasi baka hindi ko kayo makilala eh. At madibilop ako. Saan yung aso nyo? Hangal! Biro lang, Lola Sitang. Hindi biro ang gagawin natin ngayong gabi, Efren. Mag-aanyong pusa na ako. Ngayon, Efren, ngayong anyong hayop na rin ako. Magkasama tayo maghahanap ng ating mga biktima. Oo, Lola Sitang. Magkasama tayo magsasabog ng lagim sa ating barangay. Magtagumpay kaya ang malagim na palak ng mga aswang na magsabog ng lagim sa kanilang barangay. Pakinggan bukas ng gabi ang ikalawang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang ang huling aswang sa isa na namang Gabi ng Lagim. Mga nagsiganap.
Bobby Cruz, Rosana Villegas, Jerry Mutia, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi, at Susan Robles. Naglapat ng tunog, Temyong, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Moyan. Isinulat ni Orly Aquino at sa direksyon ni Leonel Benjamin. Gabi ng Lagi.